Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. The Devil in reverse. Kung meron kang addictions, nawala ni addictions mo, natanggal na sa'yo. You know what? Kung ano yung nagdadala ng addiction sa isang tao, kung bakit nagkakaroon ng addiction sa isang tao, kasi may demonyo. Ganun daw yun eh. Kahit sino ang tanungin, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng addiction sa isang tao. Kung bakit nahuhuk siya sa, kunwari sa drugs, sa sugal, sa mga unhealthy ba, mga ganon. O ano pa, basta mga ganon, basta addictions. O sa sex, mga ganon ba. Merong demonyo daw yan guys, no? Ganon daw yun eh. Or else, nawala na sa yung devil. Ano ba itong nawala sa yung devil sa buhay mo? Tingnan natin. Hindi. Demonyo yung nawala sa buhay mo. Magkaiba kasi yun eh. Hindi. Ano yan, mas yung mga harm ng mga tao. Yun nawala sa buhay mo. Yan. Mga harm ng mga tao. Yan na yun. Iba-iba kasi yung meaning yan. Depende, no? Sa energy. Yung mga harm ng mga tao. Mga tao na, maano yan ng mga tao? Para ba mga covetous guys na mga klase ng tao yun ang harm sa'yo? Mga possessive. Mga, alam niyo yung gusto nilang kunin kung ano sa'yo. Ganyan yan eh, possessive, covetous. Meron yan sa pelikula, sa movie dati na panood ko na, Covet ba yun yung title nun? Yung mga, para siyang bakla ata yung ano dun eh. Bakla ata yung, ano dun, yung parang psychopath siya guys, na Covet yung title nun. So, ibig sabihin, covetous siya, no? Na pinapatay niya yung mga biktima niya. Kasi kinukuha niya yung mga balat ng mga babae guys. Tapos yung katawan, tinatapon niya sa tubig. Ilog ba yun? Sapa. Tapos nilalagyan niya ng parang kuul. Kuul ba yun? Basta ganun parang snail. O ano ba yun? Hindi. Parang wasp yung nilalagay niya ata. Ano ni? Matagal na yun napanood ko. Yun ang nilalagay niya sa bunganga ng mga biktima niya. May mga ganyan kasing tao na salbahe na walang empathy. Walang care sa mga biktima nila. Alam niyo yung sinasadya nila, no? Kahit siyempre biktima nila, ang main goal ito makuha niya yung mga balat ng mga babae kasi ilagay niya sa sarili niya. Kasi para siyang bakla yun. Ang dami niya na biktima. Yung mga ganun, covetous, COVID. So, may gusto yan. Ano yan, madaming tao ba yan? Baka konti lang. Madami to guys. Mga magician, alam niyo magician? Mga witches yan. Mga witches, na gusto nila through witchcraft, manipulation, witchcraft, deceit, mga ganon. Talagang they are so determined and para bang walang imposible sa kanila. Ganun yung thoughts nila, ganun yung mindset nila, ganun sila mag-isip na parang walang imposible na makuha nila kung ano yung gusto nila. Naggagawin nilang lahat para makuha nila kung ano meron ka. Yan ang mga nag-sense sa'yo niyan, mga covetous na mga tao, mga possessive na gustong makuha kung anong meron ka. Gusto nilang angkinin kung anong sa'yo. Yan ang totoong mga evil guys sa klase ng tao. Yung mga kung ano yung sa kapwa na gusto nang kunin, nagagawin nilang lahat, no? Yung yun alam niyo yung inggit, insecure. So, walang pinagkaiba yun dyan, no? It's connected. Na may inggit yan sa yung mga tao na yan, o insecurities man, or both. Na gusto nilang kunin yung sa'yo, ganyan yung mga taong evil. Sign ng evil ng mga tao, yung ganyan. Yung taong hindi evil, na mabuting tao, hindi niya, kung makaramdaman ng inggit, hindi yan mga harm. Hindi yan yung kukunin nila kung ano yung sa kapwa nila. Hindi yan yung talagang gagawin niya ang lahat para makuha niyo sa kapwa niya. O hindi niya
pagtangkaan na kunin yung sa kapwa niya. Kasi alam niyang mali eh. Alam niyang masama eh. Yung mga ganyang tao, na mga covetous na yan, na gagawin nilang lahat, na basta kunin nila yung gusto nila, kahit na sayo na, gusto nilang kunin. Mga ano yan sila guys, mga gahaman. Yan yung mga taong pure evil. Walang sense of right and wrong. Kahit alam nila na mali yung ginagawa nila, na masama yan, evil, sige pa rin. Kasi gusto nila. Pinag-imbutan nila yung kung anong meron ka. Ayan, ganyan yung mga evil na klase ng mga tao. Sus, naku. Kita nyo na. Ewan ko lang kung madami yung evil sa mundo na tao. Kaya marami ang nasa impyerno dahil mga evil doers yung mga yun eh. Mga hindi nagbabago. Mga evil na hindi nagbabago. Mga ubod ng sama. Mga ganong klase ng mga tao yan. Yung nandun sa impyerno. Yung alam nilang mali. Alaman nila o hindi. Talagang paninindigan nila yung mali. Yung masama nilang gawain. Ang pinapairan nila yung pagiging covetous nila. Yung inggit, yung insecurities. Mga covetous. Ini-embody mo energy ngayon. See? Ano kayo? Matulungin, you offer, meron kang mga ino-offer na tulong, maawain ka kasi empathetic kapag ganito na nag-offer ka ng tulong na pure yung intention mo, wala kang masamang intention, instead ang tumulong o ang makatulong kasi naawa ka nga, ganun yung tao may empathy. And bukas yung third eye mo. Or you offer also transformation. Baka kahit sa family mo or sa loved ones mo, sa ibang tao, sa person nyo, na magbago sila kung meron kayo nakita na mali, na kunwari may addiction or ikakasama nila, ganon na magbago sila. Mga ganon na ikakabago nila. That they will change into a good person or a better person. Ganon. Ano pa ang in-embody mong energy ngayon? The sun is calm. Meron kang keys and very sharp and clear yung intuition mo kasi dito sa third eye. Pati din yung mind mo, sharp and clear at talagang, alam mo yung mabilis mag-isip. Ganon. Mabilis ka mag-isip kasi parang may ano dito, yung parang mabilis mag-isip yung isip mo. Active. Yung ganon, mabilis mag-apprehend din siguro, ganon. Or mabilis mag-comprehend, mabilis mag-comprehend, yung mabilis na makaintindi, mabilis na mag-formulate ng mga information, na magdugtong-dugtong ng mga information, mga ganon ba, mabilis mo maintindihan yung kahit na mga puzzle, parang ganon, kahit na mga yung parang mga malalalim, pwedeng ganun, or yung para ma-puzzle ba, mga ganun. And you are a protective and a loyal type of person sa mga taong mahal mo, sa loved ones mo, kasi merong dog dito, o sa mga ka-close mo, or maybe sa person mo, ganun, na hindi ka naman yung possessive, hindi ka covetous. Basta yung ano ka lang, protective, kunwari ay i-harm sila, i-destroy. Ayaw mo na i-harm sila. Ayaw mo na i-destroy. Ayaw mo salbahiin sila o abusuhin ng iba. Because we have here
This seneschal may dog dito. Or maybe you have a friend. Meron ka bang friend pati na hindi makikita na loyal sa'yo? Yes, you have a friend na hindi makikita ng mga tao. Alam niyo, ano yan? Ano yan siya? Elemental ba yung friend mo na loyal na yan? Elemental. Yes, you have a friend na elemental na hindi makikita ng mga tao na loyal sa'yo. Hindi ka tinatraidor kasi nga loyal. No? Loyal yan sa'yo. Ayan. Ano ang wish mo magagrant na o nagrant na? Yung magkaroon ng stability sa love life mo, sa buhay mo, na stable ka, secured ka, matibay yung pundasyon ng relationship mo, love life mo, basta ng buhay mo, o yung connection yun ng person mo, o yung sa inyo ng person mo, or yung magkaroon ka na ng partner pati kung wala pa, or magkaroon ng stability sa inyo ng person mo, lalo kung merong ups and down, ganun. Kung unstable, merong instability, no, sa inyong relationship, ganyan. O makasal ka na, o makasal na kayo ng person mo, either dun sa nabanggit ko, na maging stable na din yung love life mo, yung buhay mo, basta gano'n magkaroon ng stability or sa inyo ng person mo. O magsama na kayo na you will be together na, you will live together, ganyan. And you will live parang napaka-positive and fresh and yung komportable kayo, passionate sa isa't isa and at home, ganun eh. And sa colors din dito ha, ina-add ko. And full of love, with the color pink and green, no? Na mahal ka ng person mo, ganun din siya, passionate din kayo sa isa't isa. And full of desires sa isa't isa. Ganun. Sino ang darating sa'yo? Six of Cups in reverse. Person mo na past person mo. Past person mo to kasi in reverse. Meron kayo nakaraan, it's your past person talaga kasi Six of Cups in reverse to. Yan ang darating sa'yo. Ano yung energy ng person na to na darating sa'yo na Six of Cups in reverse na past person mo na yan? Queen of Cups. Empathetic, emotional, nagmamahal, and courageous to kahit na Queen of Cups pagdating sa, kasi may color blue. Color blue, sumisimbolo ng courage din yan eh. Parang malaya siyang magmahal o makaramdam ng pag-ibig, ng love or empathy towards you. Hindi niya nire-restrict yung feelings niya, hindi niya pinipigilan, hindi niya kinokontrol yung feelings niya, yung emotion niya. Malaya, symbolizes also freedom. And truth, yung color blue. Na sumisimbolo ng katotohanan, truth and freedom. Na recognize sa sarili niya na in love siya, nagmamahal siya, na may feeling siya towards sa'yo, towards sa'yo kasi past person mo to eh, na na in love siya sa'yo, na emotional siya sa'yo, na-recognize siya na, oo, emotional siya sa'yo, yan o, na umiiyak siya pagdating sa'yo. Paano yung iyak niya? Emotional siya. Iyakin siya pagdating sa'yo. Ganon. So, see, na
Basta ganyan yung kanyang ini-embody energy. Queen of Cups. Yan ang kanyang energy ngayon. Emotional. Nagmamahal. Marunong magmahal. Nakakaramdam ng nagiging understanding. Soft-hearted. Ganyan yung kanyang energy ngayon. Ayan. So ano pa? Ang feelings sa'yo ng person na to ni Six of Cups, yung darating na to na si Six of Cups in reverse or Queen of Cups, yung kanyang embody energy. Anong feelings yan sa'yo ngayon? Seven of Swords in reverse and the Hermit in reverse. Hindi niya na hinahide pa or tinatago or hindi niya na iniiwasan pa ang feelings na sa'yo. Ayaw niya na makipag-hide and seek o yung magtago ng feelings niya, yung tatago pa niya yung feelings niya. Kasi gusto niya na yung sabihin sa'yo. Maring hindi nakipag-usap to or hindi niya in-open up sa'yo yung feelings niya na mahal ka niya, ganun, na in love siya sa'yo, na still mahal ka pa rin niya, ganun. Hindi niya na kinikip yun o tinatago sa sarili niya, yung feelings niya. Yung naramdaman niya for you. Ano yung iniisip ngayon ng person mo na to, ng past person mo na yan sa'yo? Temperance. Ma-break na yung cycle na parang natingga. Yung nanahimik siya, nag-heal siya. Instead, ano na yung gagawin niya pati? Yung mag-take na siya ng action, yung hindi na siya matingga, see? In reverse, na hindi na siya yung parang magpa-stuck pa, o yung magpatingga, o yung walang gagawin, na hindi alam kung ano yung gagawin. So ngayon, alam niya na kung ano yung gagawin niya. Klaro na sa kanya kung ano yung gagawin niya. Ang asawahin ka, ang mapangasawa ka, kasi empress to. O, see? Kung kaya nga matutupad yung wish mo na magkaroon ng stability sa love life mo, kasi dahil dito sa past person mo na to, na mahal ka pa rin. Na mahal ka pa rin niya. Yes. Na mahal ka pa rin niya. And gusto ka niya magpangasawa. At gusto niyang maging a good provider mo. Yes. Financially. Gusto niya maging a good provider mo financially. Dahil mahal ka niya. Ganun. Dahil responsible siya. Lalo kung babae ka, no? At lalaki siya. Ano yung gusto sabihin sa'yo ng past person mo na to? Na darating sa'yo. Anong gusto niya sabihin sa'yo? The Sun in reverse. What's with the Sun in reverse here sa gusto niya sabihin sa'yo? Hindi daw nag-succeed ang balak niya sa'yo kay may humarang. Hindi. Kasi naging defensive ka. Kasi naging defensive ka. Hindi daw nag-succeed yung balak niya sa'yo kasi naging defensive ka. Hindi daw nagtagumpay. O naging guarded, naging defensive, ganyan. Ano pa? O baka naramdaman niyang ganun. O talagang naging defensive ka nga, no? Nung nakipag-connect sa'yo, ganun. By the way, guys, pag makipag-connect kayo sa person nyo, huwag nyo yung makita ng iba. Kasi yung inggit ng iba, no? They want, katulad niyan, yung mga dito na gusto makontrol,
na mga kagaya ng mga witches. Alam niyo, may mga tao kasing evil talaga eh. Yung iba walang pakialam yan, no? Kung masaya ka sa buhay mo, kung maging masaya at maging prosperous yung buhay mo, kung maging masaya ka sa love life mo, yung iba, yung mga evil at masasamang tao, mapag-imbot yan eh. Yan ang mga gagawa at gagawa ng paraan. O i-wish kayo o kung ano man. Gagawa kayo ng witchcraft, lalo mga witches yan. Para i-block kayo, hadlangan. So dapat yung pakipag-communicate nyo sa isa't isa, yung hindi nalalaman ng iba. Hindi naman kailangan ipangalandakan yan eh. Kung mahal mo yung past person mo, kung mahal mo pa rin, mas maganda yung may privacy kayo sa communication nyo. Doon ninyo maipahiwating, no? Kaya dapat hindi kailangan makipag-hide and seek. Dapat ay maging prangka kayo sa isa't isa. Pairalin yung takot. Maging courageous, maging matapang para sa kung ano yung gusto ninyo. Basta totoo kayong nagmamahalan sa isa't isa. Hindi na ipaalam pa sa iba na ganito ganyan. Madami mainggit niyan. Buti na lang kung hindi inggitiro yung mga taong makakita niyan. Dapat pag makipag-communicate, kayo lang, walang makakita ng iba. Yung hindi kailangan ipagsikawan sa mundo na ipakita sa iba yung communication nyo, yung pakipag-communicate ninyo sa person nyo. Kasi yung iba, yung inggit umiiral dyan. Ayaw nila maging masaya yung iba. Buti ko ako lang, walang pakialam kung happy pa nga ako para sa iba eh. Sa love life nila eh. Ganun pagka naturuan mo na yung sarili mo na huwag mainggit, na alam mo tama, yung kontrolin mo yung sarili mo na huwag mainggit, diba? Yung iba, katulad niyan, mga covetous na yan, hindi lang il-wishing yan, gagawin ng yan. May pa-witchcraft pa yan sila dahil ayaw nila maging masaya yung iba eh. Ganyan yan sila. Dapat ay kung may contact kayo, doon kayo makipag-communicate, kunwari sa chat, sa number nyo, o doon kayo makipag-communicate. Hindi nyo kailangan hide and seek pa. Kung gusto nyo nang magsama o you will be together, pag makipag-communicate kayo sa person nyo, hindi na kailangan na, alam mo yung parang naglalaro na parang immature na attitude, yung parang walang pagseryoso. Kasi kung seryoso yung isang tao, direct yun eh. Kung ano yung number nyo, kontakin mo. Kung saan kayo kung sa chat man, di doon kayo mag-usap na walang ibang nakakita. Hindi na, alam niyo parang makipag-hide and seek pa na walang patutunguhan ang mga ganong klase ng communication na yung nangingibabaw ay takot at yung parang may pasapasakali pa. Yung ganon. Yung madaming chichiburche. Wala yan. Kung gusto niyo magsama na kayo. Ganon yun. Hindi na may manipulation pa. Wala, yan. Walang patutunguhan pagka ganyan na may manipulation. O nakita niyo mga tao manipulative, masaya ba sa relationship nila? Hindi. Toxic ang kanilang relationship. Ano pa ang gusto nang sabihin sa ng person mo? Kung nakatadhana naman kayo sa isa't isa, why not? Walang makakahadlang yan kung nakatadhana kayo sa isa't isa. Sa seryosong communication, yung walang, yung parang nakipag-hide and seek pa. Immature, gawain ng immature yan at manipulative yung makipag-hide and seek. Yung parang hindi prangka, duwag yung mga ganun eh. Hindi matapang na sabihin ko ano yung totoo. Duwag ang mga ganong klase ng tao. Ace of Wheels.
Gusto niya mag-umpisa kayo ng relationship. So, dapat prangkahin ka niya. Kung may contact number mo siya, edi, tawagan ka niya. Mas maganda yung tawag. Na magsama na tayo. O ganun. Edi, magsama na kayo. Ganun. Hindi na paalam pa sa iba na ganito ganyan, na pag-flirt sa'yo, na ano. Kasi yung iba, inggit nyo, gagawa ng scheme sila, gagawa ng ano para mablakan yung inyong ano. Kasi ayaw nila maging masaya ang ibang tao. Lalo na kung frustrated yung mga yan at mga inggitira, o ayaw nilang maging masaya kayo. O di, gagawa. Kasi buti kung kagaya ko lang, no. At ng ibang tao na walang pakialam sa relationship ng iba. Na masaya pa kung masaya yung ibang tao sa relationship nila. O kung masaya pa na maging prosperous yung buhay ng iba. May ganyan tao, pero madalang lang. Yung masaya sa blessings ng iba, sa happiness ng iba, na walang pakialam, na hindi mangharm. Pero marami ang klase ng tao na mang-ilwish. At mayroon pang mga witches na mangharman sila. Ayaw nilang maging masaya yung iba. So, dun makipag-communicate sa number ng person ninyo. Huwag sa kung saan-saan na mag-comment pa sa kung saan-saan na Facebook niya o sa kung saan na makita ng iba, na ipangalandakan sa iba na ano, wala hadlangan ng iba yan. Pipigilan ng iba yan. Gagawa nila ng paraan yan para maging cold yung person nyo, para gawa nila ng scheme yan, deceit. Pag-awayin kayo niyan. Hindi na masasabi ko. Kaya mas maganda sa relationship, hindi pinangalandakan. Tinatago. Kasi yung inggit, yung evil eye ng iba pati, no? Yung inggit ng iba, buti lang kung evil eye, kung may gumagawa ng mga scheme, palipad hangin. Witchcraft, deceit, ill-wish kayo, o kung ano pa. O, kung meron silang mga idol na mga demonyo, na gawan kayo ng scheme, deceit, ano. Diba? Yun ay payong may experience. Payong may experience lang. Kasi sa mundong to, hindi talaga mapagkakatiwalaan kasi nandyan yung merong mga pinapairal kasi inggit na hindi masaya sa happiness ng iba. Na magbago, mag-improve o gaganda yung buhay ng iba o maging masaya yung iba sa buhay nila. Merong taong bitter sa happiness ng iba. So, yan. Lalo na kung ayaw nila sa'yo, kung ayaw nilang maging masiyahin ka. Ayaw nilang mag-succeed ka. Ayaw nilang mamuhay ka ng masaya. Kasi, ayaw nilang maging masaya kayo na person mo. Ayaw nilang magkatuluyan kayo. Dahil gusto nilang kontrolin yung buhay ninyo, yung buhay mo, ganun, o yung buhay ng person mo. There are always people na may mga ganyang klase ng tao. Hindi man lahat mayroong mga ganyang tao. So, you should be aware na may mga ganyang tao. So, pagdating sa communication, doon mo kontakin sa number ng person mo o kung saan kayo nakipag-communicate. O puntahan mo sa bahay nila. Ganon. Wala nang chichibur-chip pa kung gusto nyo magsama. Magsama na kayo. Wala na pa tumpik-tumpik pa kasi kung patagalin nyo pa, madami ang gustong hadlang yan. Sa totoo lang, madaming gustong haharang yan. Dahil ayaw ng iba na maging masaya ang ibang tao. Ayaw nilang maging happy, maging blissful ang buhay ng ibang tao. That's the reality in this world. Dahil hindi pa nga nasala ang mga tao. Hindi pa nalinis to. Hindi pa nabago itong mundong to. Buti ko nabago na itong mundong to dahil piliin na yung mga tao. Kaya sasalain daw the day of the judgment yung mga tao Ano ang wish mong magagrant pa? Connected yun sa person mo. Yung maklaruhan na yung person mo. Na hindi na siya malito, ma-confuse, hindi na maging clouded yung isipan niya.
Pag mag-judge ng situation, pagdating sa inyo ay walang outside influences na mang-influence isipan niya sa judgment niya. Walang evil influences, walang mga bulong ng mga tao na nang-influence sa isipan niya. Klaro yung isip niya, yung mind niya, klaro yung judgment niya. The way he or she judge things, the situation, your connection, kung ano meron kayo. Kasi pwedeng ma-impluensya ng iba nga yan eh. Lalo na kung may mga marami na inggit, no? Gagawa nilang ng witchcraft, bulungan nilang picture ng person mo, bulungan nilang picture mo, o pa-cloudy din yung isip mo, pag-awayin kayong dalawa, o sindan kayo ng demonyo, mga ganon. Alam niyo naman sa mundo to may mga evil pa eh. Hindi pa kasi nalinis to, hindi pa nasala to dito sa mundong to. There's sa side ng evil, ng mga baluktot. Meron sa side ng good. Sa side ng God and sa side ng devil. O, diba? So, ayan guys, ito na lamang for collective reading.